Okay guys, so i-voice over na lang natin tong part na to dahil maingay sa gym. So makita nyo, nag-spinal extension muna ako, warm up. Nakita nyo dito, una kong ginagawa, nag-i-stretch muna ako. Then magre-release ako. Ni-release ko yung mga tight area sa akin. Tapos ayan, magwa-warm up ako. So ang wina-warm up ko dito, yung joints. So pag nagwa-warm up ako, iniisip ko yung joints kasi pag ang focus mo na sa joints, automatically nawa-warm up din. Automatically mas mawa-warm up mo ng maayos yung mga muscles mo kasi ang nagpapagalaw sa joints is muscle. Okay? So, ayan. So, ang ginagawa ko dito, different movement ng shoulders, extension, flexion, upward and downward rotation ng scapulas, adduction, abduction. So pag doon ka nag-focus sa mga warm up na yon, sa movements na yon, sa quality ng movement ng mga joints na yon, automatically yung mga muscles na kailangan para gumalaw yung joint na yon, sa specific movement na yon, is lalakas. Ngayon, pag malakas yon, mas prepared ka ng maayos sa mga lift mo at hindi ka magkaka-injury. Okay? So, ito na. Start na to. Bye-bye! Okay guys, so ito bench press naman to. So, 4 reps ako sa unang set. Kung makikita nyo, yan yung pinaka-heavy na kaya kong buhatin ngayon with solid integrity sa form and execution. 32.5 pounds yata yan. So yun, 4 reps. Okay, tapos triple drop set to, tapos 3 sets siya. 4, 6, 8 6, 8, 10 10, 12, 15 yung ginawa ko kanina. Ayan. So nahihirapan pa rin akong mag-extend dahil yung hip, may tight sa hip ko. Actually after nito, feeling ko sobrang tight ng psoas ko nito ng hip flexor ko. Kaya hindi ako makapag-extend. Yun yung nararamdaman ko dito kanina. So maganda dito na stretch siya kanina, tapos ni-release ko, bumitaw siya. So sa susunod na session, mas malaki yung improvement. So dito naman, tricep ako dito. Side lateral raises, front raises, tsaka dumbbell upright rows. So, isa to sa mga favorite ko. Kung makikita nyo, nahihirapan ako sa ganito kagaang na weight. Nahihirapan ako dahil nga yung hip ko wala siya in place. Kaya pag wala sa lugar yung hip mo, apektado lahat Kasi hindi yung core mo hindi din mag-activate. So sira din yung movement sa taas. 'Di ba? So napaka-importante ng core. So pag patay ang core mo, apektado lahat. So kailangan malakas ang core mo. Nasira yung core ko again sa excessive sitting tsaka sa pag-slouch. Pero ito na, mabalik na tayo guys. Tara na. Okay. So ayan, upright rows yan kung nakikita nyo. Kita nyo, hirap na hirap ako. Sagad na yan. Sinasagad ko talaga guys. O yan, kita nyo yung mukha pang sagaran Sagad yung mukha. Okay guys. So, ito naman, antagonist to. So, machine, chest fly, tapos, yung susunod dito, reverse delt flies. So, antagonist sila. Front and harap tsaka likod. Na superset, okay? So, ayan, makikita nyo. Dito din, so makikita nyo, in-adjust ko yung hip ko. Kasi dahil hinahatak, may tight yung groin ko, hinahatak niya yung hip ko pa-anterior pelvic tilt. Pataas, hinahatak niya. Kaya ina-adjust ko siya kung makikita nyo. Kasi, nakita nyo yung side inano ko, hinahatak dahil tight yung groin ko, yung hip ko wala sa pwesto. Ngayon yung hip ko hinahatak yung shoulder blades ko. 'Di ba? So kaya kailangan ko siyang iayos-ayos. So ngayon, ito yung panapos natin, panapos ng workout natin.
dips, chest special. Nakalimutan ko yung term to. Basta yun. Chest bias na na dips. Tapos pull-ups. Neutral grip. Yan. So yun lang yung workout ko. Sobrang ikli lang. 'Di ba? So ayan, uwian na pagkatapos nito. Bye. Okay guys. Tapos na tayo mag-workout. So ito yung unang araw na tumodo tayo. So tumodo ako based sa capacity ko ngayon . So tumodo ako based sa capacity ko ngayon. After 5 weeks na pahinga, maganda yung pakiramdam ko. Masarap yung sa tagal ng pakiramdam ko na nag-bench. Ito ngayon yung pinakamasarap na pakiramdam ng bench press ko. Kumbaga, before kasi kahit maghang yung buhat ko, alam kong hindi yun yung Halimbawa, nagbuhat ako ng 12 kg. Hindi 12 kg yung pakiramdam niya. Yung pakiramdam niya heavier. Kasi malakas ako mag-bench dati. Sobrang ganda. Before ako ma-injury, sobrang lakas ko mag-bench. Sobrang kunat ko mag-bench. Sobrang ganda ng form ko. Sobrang tight ng form ko. Kumbaga, pagdating sa bench press, confident ako sa bench press. So, kaya yun yung hinahanap kong pakiramdam. So today, nakuha ko yung pakiramdam na yun. Pero syempre, hindi pa rin perfect. May imbalance pa rin ako nararamdaman. Pero napakalaking pagbabago ngayong araw. Nag-hold back pa ako. Kasi nga may fear ako. Yung fear ko na baka ma-injury ulit ako. Baka lumala yung injury ko. Pero kailangan ko magtiwala . Kailangan ko believe . Kasi una sa lahat, ang tagal kong pinaghandaan nito. Yung effort ko na i-polish, mag-focus na pagandahin yung movement ko. Eto yun dito na yun . Araw-araw ako nag-aaral, araw-araw ako nagpa-practice. So, kailangan ko magtiwala dun. So, ngayong araw, sumagad tayo. Tinanggal ko yung fear. Sinisigurado ko na every move ko, every repetitions pulido. Form and execution, napaka-importante. Hindi yung puro intensity lang. Kasi pag nasanay ka na sa tamang form, madali na lang maging malakas . Hindi ako bias sa sarili ko. Ginagamit ko lahat ng pagkakataon para matuto sa lahat ng bagay. So, dito tayo sa bahay. Galit na naman, pagagalitan na naman ako nito. Dahil sabi ko, 9 ako uwi. 9:30 na. So guys, kapag pinagagalitan na kayo ng asawa nyo o ng girlfriend nyo dahil sa sobrang tagal nyo sa gym, congratulations. Dahil ibig sabihin yan, lulong na kayo sa magandang bagay. Okay, nakauwi na ako. Ito yung post-workout shake ko. Yung recipe nito, hanapin nyo na lang dyan sa mga vlogs ko. Tapos nagpapakulo tayo ng chicken thigh. So ito yung ini-air fry ko na parang max style na chicken. So sobrang sarap nito. Kumbaga, isa to sa mga napakasarap. Sobrang sarap. Kaya kailangan yung gawin to, guys. Kung may air fry kayo, sobrang sarap, tapos guilt free pa. 'Di ba? So panoorin niyo sa vlog ko. Andun lahat ng info tungkol dito. So, katatapos ko lang mag-gym. Feels good to be back. Tatapusin natin tong taon ng solid. Tatapusin natin tong taon ng solid. So, everyday, itong for the past 5 weeks, medyo talaga, struggle ako kasi nga, ando na ako, malapit na ako dun sa gusto kong, nararamdaman ko na papalapit na ako ng papalapit dun sa gusto kong puntahan.
So, syempre, na-excite ako. Na-excite ako. 'Di ba? Na-excite ako. Sa sobrang excitement ko, sa sobrang excitement na nararamdaman ko, napufrustrate ako kasi nababagalan ako dun sa proseso, 'di ba? Although may progress, nababagalan ako kasi gusto ko na talagang bumalik dun sa flow state. Nami-miss ko na yung mag-training ka. Nami-miss ko na yung nagte-training ako ng andun ako. Pag nagte-training kasi ako, naaabot ko yung flow state eh. So kung di nyo alam yung flow state, i-google nyo yun. So naaabot ko yung flow state. Sobrang sarap na nandun ka sa flow state na yun. So nami-miss ko na siya. Ang tagal ko na siyang hindi nararamdaman. Navi-visualize ko na yung pakiramdam ulit. So grabe yung excitement na nararamdaman ko. As in, pag nandun ako sa gym at navi-visualize ko siya, tumatayo yung balahibo ko, nagigigil ako, na-excite ako. Pero syempre, ginaground ko yung sarili ko na, teka lang, hindi ka pwede manggigil. Hindi ka pwede magmadali. Exciting times. Exciting times. So yun lang guys. Wala naman akong sasabihin. Kung iiwanan ko man kayo ng malapitan na payo for today's vlog, masasabi ko lang, kung pabalik-balik kayo dun sa bagay na gusto nyong gawin, kumbaga, i-goal nyo tong bagay na to, tapos, magpe-fail kayo, then magki-quit kayo, then babalik kayo, paulit-ulit. So, number one, hindi ibig sabihin, hindi kayo nakakagawa ng long-lasting na pagbabago. 'Di ba? Kasi ibig sabihin, yung binabago nyo, external lang eh. 'Di ba? Binabago nyo lang yung ginagawa nyo externally. So, ano yung ibig sabihin ng binabago nyo lang yung ginagawa nyo externally? Kumbaga, hindi nyo iniisip, hindi kayo conscious sa ginagawa nyo. Kumbaga, ginagawa nyo lang na, for example, sa fitness. For example, nag-exercise lang kayo, pero hindi kayo conscious dun. Kumbaga, exercise ako para pumayat ako, ganyan. Kumbaga, andun pa rin kayo sa, fino-force nyo yung sarili nyo. Fino-force nyo yung sarili nyo. Every time na ginagawa nyo siya, fino-force nyo yung sarili nyo. 'Di ba? So, kung fino-force nyo yung sarili nyo sa isang bagay, hindi nyo siya magagawa habang buhay eh. Kasi, you're going against, nature eh. 'Di ba? So, kailangan, number one, matutunan nyo siyang, isipin nyo yung paraan. Pag-isipan nyo yung paraan kung paano nyo siya mamahalin. Yung bagay na yun. Kailangan, maghanap kayo ng ibang perspective. 'Di ba? Kanya-kanya tayo eh ng perspective. Hindi ko pwede walang standard na perspective eh. Kada tao iba-iba, 'di ba? For some, nag-exercise sila dahil na parang meditation nila, kagaya ako. Parang pag nag-gym ako, ang ganda ng araw ko. So, kumbaga yung pag-gym para sa akin, parang almusal ko na yun. Hindi siya pwedeng mawala. Andun na ako sa level na yun. So, na-enjoy ko na siya. Na-enjoy ko na siya. Although, syempre, tinatamad pa din ako. Kaya nga, may katamaran pa rin, normal. Pero, alam ko na kailangan ko siyang parang hinahanap ko na siya. Kumbaga, lulong na talaga ako dun. Di ba? So, pero, importante yung balance pa din. So, for some, kung ang reason mo lang, pero at some point, sa simula, pag habang nandun ka sa simula pag nasa simula ka pala, syempre, andun pa yung pepersahin mo yung sarili mo, lalo na kung gusto mo. Pero habang nandun ka at pinepersa mo yung sarili mo, hanapin mo yung sarili mong yung sarili mong perspective kung paano mo magugustuhan yung bagay na yun. 'Di ba? Kung paano mo mamahalin yung bagay na yun, yung fitness, 'di ba? Kailangan magkaroon ka ng deeper na connection dun sa bagay na gusto mong gawin. Ngayon,
doon ko rin nalalaman eh. Doon ko rin nalalaman kung itong kliyente ko na to, another success story to kasi na ano niya na, nahukay niya na yung sarili niya. Kumbaga nagising na siya, yun yung palagi ko sinasabi. Nagising na siya. Minahal niya na yung yung ginagawa niya, minahal niya na yung proseso. 'Di ba? So kailangan kasi mahalin mo yung proseso, kailangan ma-enjoy mo yung proseso. Kasi kung hindi mo ma-enjoy yung proseso, dadating talaga ang mangyayari diyan on and off, on and off, on and off. Ganun yung naranasan ko nung baguhan ako. Kaya ako nakarating dito sa ganitong zen pagdating sa fitness kasi hindi ako nagsettle na nandun lang ako hindi ako nagsettle dun sa mindset na yun nga, yung going against sa nature ko, 'di ba? Hindi ako nagsettle doon kasi kung mag-go ako laban sa nature ko, hindi ako mananalo. So kailangan ayusin ko kung gusto ko yung pagbabago, kailangan iayon ko siya sa ugali ko, sa behavior ko, 'di ba? Sa patterns ko, sa mga triggers ko, sa mga nagti-trigger sa akin. For example, ito magandang example to. Yun, nung nakaraan, nagdota ako. Ngayon, nagdota ako. Umabot ako sa point na okay lang, isang game lang. Yung pagdodota nga, yun kasi yung trigger ko eh. So alam ko na yun yung trigger ko na pag nagdota ako, magiging unproductive ako. So hindi siya maganda for me. 'Di ba? Although sa iba, hindi yun yung trigger nila, okay lang yun. So, kaya ngayon, inan-install ko yung Dota. Kasi yung Dota nandito sa computer ko lang eh. So, habang nagtatrabaho ako, minsan, pag nakatapos ako ng isang trabaho, one game muna ako. 'Di ba? So, napuputol eh. Okay lang kung may disiplina ako kung hindi siya yung trigger ko. Kaso yun nga yung trigger ko eh. 'Di ba? So, ngayon, inan-install ko siya para maiwasan ko yung trigger na yun. So, kailangan nyo lang continuous yan na proseso. Ang haba na naman ito vlog ko. So, yun lang guys. Believe.